matatagong kasaysayan na magpapabago sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Muling pagsulat ng ating mga aklat aralin na nagbibigay ng pangunahing kaalaman sa kwento na ang ating bansa ay natuklasan ng mga dayuhan. Kung mahilig ka sa ganitong video, tara, simulan natin. Cagayan Taliano, Kingdom of Maharlika at ang Marcoswell. Ang bansang ito ay matagal na narito bago dumating ang mga dayuhan sa dalampasigan ng Cebu. Ang talaan ng royal family na Taliano ay pamilyang hari na namuno sa lupain na tinatawag natin ngayon na Pilipinas or Philippines. Matagal pa bago dumating yung mga Kastila sa Pilipinas, ang kapuluan ng Pilipinas ay binubuo ng 7,169 na isla, may isang lugar na 1,049,212,962 nautical square miles, kabilang ang Guam at Hawaii ay kilala bilang isang maharlika. Ito ay napapaligiran ng karagatan at pinamumunuan ng angkan ng Cagayan Taliano mula ika-9 na siglo hanggang sa 15 siglo. Nang magsimula ang mga Espanyol na pamamahala sa kapuluan ng Pilipinas at pinangalanan itong Hacienda Pilipinas. Sa maraming kaharian sa Asya, ang Maharlikans ay isa sa kanila sa ilalim ni Haring Luisong Cagayan Taliano, ang ama ni Raha Lapu-Lapu at Raha Sulaiman. Ang mga pangunahing produkto nito sa oras na iyon ay ang mani na ine-export sa Mexico at sa Europa at mga halamang kilala bilang nilad na may ilang mga nakakapagpagaling na katangian na na-export sa mainland China. Binago ng mga mangangalakal ng Chino ang pangalan ng Maharlika sa Maynilad o Maynila. Tulad noong unang panahon, ang mga hari at ang kanilang pamilya ay nagmamay-ari ng kanilang mga kaharian at namamahagi sa kanilang mga nasasakupan, lalo na sa mga miyembro ng kamag-anak ng pamilya. Ito ay eksaktong kung saan ang nangyari sa kapuluan ng Pilipinas. Ito ay pag-aari ng mga kamag-anak ng Cagayan Taliano. Nang dumating ang mga Kastila, buong kontrol sa mga isla na natili sa mga apo ni Haring Lusong, partikular na si Raha Lapu-Lapu, ang kanyang mga kahalili para sa Visayas at Mindanao, at si Raha Sulaiman at ang mga kahalili niya sa Luzon. Tulad ng mga mananakop sa lahat ng uri, sinimulan ng mga Kastila ang mga lupain at ipinamahagi sa kanila. Pinaboran ang mga miyembro ng grupong pananakop. Pagkatapos ay nangangalang hacienda dahil sa mga gawaing pagsamsam ng lupa ng mga mananakop na Espanyol. Nagdala ng mga kaduda-dudang mga gawaing ito ng mapanakop ng mga hukbo ng Espanya. Napansin ng hari ng Espanya na umahantong sa pagtatakda ng maraming mga gawad ng hari sa lupa at pagpapalabas ng mga titulo upang maging titulo de compra na yumakap sa buong Pilipinas at kapuluan na pabor sa mga angkan ng pamilya Taliano. Noong 1762, ang British Royal Army ay dumating sa Maynila. Ang layunin ay talunin ang mapang-abuso ng mga hukbo ng Espanya. Sa wakas, noong 1764, ang British ay nagwagi sa mga Kastila. Ang British Royal Government pagkatapos ay naglabas ng isang royal na pagdeklara ng Protocol 01-4 batay sa batas ng West Indies ang mga karapatan sa pag-aari ni Haring Philip ng Espanya sa Pilipinas. Pagkatapos ng pagpirma ng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng mga maharlikang gobyerno ng Spain at Britain, kinilala ng hari ng Espanya ang karapatan sa pag-aari sa Philippines Archipelago batay sa Maura Law. Sa pagkatalo ng Spanish Armada hanggang sa puwersa ng Estados Unidos ng Amerika labanan sa Manila Bay, tinapos ang digmaan sa pamamagitan ng pagpirma Treaty of Paris kung saan pinagbili ang Pilipinas sa halagang $20 million. Ang nagwaging bidder na nagbayad ng halaga sa mga gintong barya ng Estados Unidos ay si Don Esteban Benitez Taliano, ang hinalinhan sa interes ni Prince Julian Morden Taliano. Sa pamamagitan ng kabutihan ng sinabi ng pagbabayad, kinilala at ikinumpirma ng Opisina de Cabildo ang Royal Degree na 0.1-4 Protocol at nakarehistro bilang titulo de compra na pabor kay Prince Lacan Acoña Olerial Bolquia Cagayan Taliano. Lalong pinalakas ang Torrens title sa Administrasyong Amerikano
Ang pagmamayari ng Taliano clans ay lalo pang pinalakas ng daanan ng batas bilang 496 na nagbibigay sa pamagat ng torrents, pagrehistro ng lupa, mga paglilitis batay sa nasabing batas ay isinagawa na nagpatunay sa pag-aari ng Taliano clans sa kapuluan ng Pilipinas noong October 3, 1904 bilang original na sertipiko ng pamagat ng OCT 01-4 at ang Cadastral Act No. 2259 noong 1913. Kinilala ang pagmamayari ng Taliano clans sa kabuuang Philippines Archipelago bilang OCT 01-4. Sa buong pagsakop ng mga Kastila sa Maharlika, ang mga miyembro ng angkan ng Tagayan Taliano ay dumadalaw sa Europa dahil ang ilan sa kanilang mga kamag-anak ay Ingles at Austrian. Mula 1866 hanggang 1898, si Prinsipe Julian MacLeod Taliano ay naging madalas din sa Vatican noong 1934. Sa ilalim ni Pope Pio XVII, ang Vatican ay naipagsundo sa isang miyembro ng Filipino Royal Family, ang Christian Taliano clan na Maharlika. Ang isang kasunduan ay umabot sa 640,000 na metriko tonelada ng ginto ng Taliano ay pinahiram sa Pope. Ito ay bahagi ng gintong natipon sa Timog Silangan sa panahon ng luwalhating paghahari nito, mahigit 900 years ago. Noong 1939, dalawang miyembro ng pamilyang Taliano at isang paring Romano na si Father Jose Antonio Diaz dala ng ginto mula sa kuta ng Kinabalo Saba sa Vatican. Tapos gawin ito, sinabi na bumalik si Diaz sa Pilipinas, manirahan sa Cabanatuan City. Matapos ang World War II, pinadali niya ang ligtas na pagbabalik ng 640,000 metrikong toneladang ginto mula sa Vatican hanggang sa Pilipinas. Si Manuel Acuña Rojas, isang kamag-anak ng angkan ng Acuña Tagayan Taliano, pagkatapos ay isang kongresista, obispo, si Enrique Sobre Peña Sr. sa piling ni Atty. Lorenzo Tañada. Tanggap ang ginto sa Maynila. Isang kasunduan sa pag-upa ay ginawa sa pagitan ng angkan ng Taliano at ng pamahalaang Maharlika. Isang kabuuan ng 617,500 metric toneladang ginto idiniposit sa bagong naka-install na Central Bank ng Maharlika upang sumunod sa pangangailangan nito para sa gold reserve. Sa ilalim ng mga termino ng kontrata, ang Central Bank ay naging holder ng ginto na iyon. Ang kasunduan sa pag-upa ay mawawala sa taong 2005. Ang pagkakaroon ng tiwala kay Father Diaz ng angkan ng Royal Family na Taliano ay naging pangunahing negosyador tiwala sa kanilang ginto. Si Father Diaz naman ay inupahan ang mga serbisyo ni Atty. Ferdinand E. Marcos. Kung gayon, isang mataas na inirekomenda na napakahusay na abogado na nakakuha pagiging tanyag ng matagumpay niyang pinagtanggol ang kanyang sarili sa nalundasan case noong 1939. Ang pamilyang Taliano ay nagbayad ng komisyon Father Diaz at Atty. Marcos sa ginto na 30% mula sa gintong 640,000 metric tonelada na ginto. Noong 1949, ang dalawang pinakamayaman na lalaki sa mundo ay sina Father Jose Antonio Diaz at Atty. Ferdinand E. Marcos. Sa pagitan ng dalawa sa mga ito ay lehitimong kumita at nagmayari ng 192,000 metrikong toneladang ginto. Inalis ni Ferdinand Marcos ang kanilang bahagi ng ginto mula sa Central Bank, isinalin ito sa akante ng dalawa. Dinala nila Diaz at Marcos ang kanilang ginto sa Switzerland sa Swiss Bank Corporation sa Zurich. Ang natitirang 400,000 metrikong tonelada ng Taliano na ginto ay nasa ikatlong palapag ng basement ng Central Bank minting plant sa SAB, Quezon City. Mayroong 950,000 metrikong toneladang ginto idiniklarang nawawala sa International Court of Justice na kinuha ni Yamashita mula sa kaalyadong European nitong si Adolf Hitler. Ang isa pang 250,000 toneladang ng Japanese na nagnakaw sa paligid ng Timog Silangang Asya ay pareho na nasa Pilipinas. Ang bansang ito ay naging may-ari ng 1.6 milyong metric tons ng gold bar. Ilan sa ginto ng Yamashita na inilibing sa Pilipinas ay natagpuan. Ngunit ang karamihan sa mga ito ay inilibing pa rin hanggang sa ngayon. Kahit ngayon ay libo-libo ang lihim na nagukay para dito. Kasama na ang mga treasure hunter ng mga Hapon. Ang journal ng Wall Street noong November 15, 1985 na issue na sumulat na ang dalawa sa pinakamaraming ginto sa mundo ay nasa Pilipinas. Ang isang ikatlo ay nahati sa iba pang mga bansa sa mundo.
Sobrang nakakalungkot lang, napakaunti ang mga Pilipino ang nakakaalam nito. Nang pamunuan ni Marcos ang pamahalaan noong 1965, ang Philippines ay mayroong isang dayuhang utang na 13.5 billion. Noong 1986, nang pilit na dinala ng mga Amerikano si Marcos sa Hawaii, minana ni Pangulong Aquino ang isang dayuhang utang na umabot sa 24 billion US dollar. Ngunit sa mga ito, 7 billion ang natamo ng pribadong sektor sa kanyang pagpapatalsik. Iniwan ni Marcos sa US ang 2.5 billion sa reserve ng Central Bank. Nangangahulugan ito na si President Marcos sa loob ng kanyang 20 years na pamahala ay nagdulot ng 1 bilyong utang sa dayuhan upang mapalakas ang bansang Pilipinas, ito sa mabilis sa pagdaragdag ng populasyon. Maraming mga proyekto pang infrastruktura, paano pinamahalaan ni Pangulong Marcos ang pamahalang ito sa pananalapi. Bukod sa taunang pambansang budget na 35 billion na pinondohan ng pambansang kaban, ginamit niya ang personal na ginto na ito na ngayon ay hindi pantay sa lahat ng apat na mga sumunod na Pangulo. Ay may isang dayuhang utang na aabot sa 7 billion US dollar mula 1986 hanggang 2000. Ang gobyerno sa ilalim ng tatlong mga pangulo na nagkaroon ng utang sa US na 51 billion sa tunay na orihinal nitong utang na 24 billion sa loob lamang ng 14 years. Noong 1997, sa Philippine Yearbook ng National Statistic Office or NSO, isang buod ng gastos ng pamamahala mula 1966 hanggang 1997, 1965 hanggang 1986, sa loob ng 20 years na ginastos ni Pangulong Marcos ang 4 billion pesos na pondo lamang. Mula 1986 hanggang 1991, 6 na taon na ginugol ni Pangulong Cory Aquino, gumastos siya ng 1 trillion pesos. Mula naman noong 1992 hanggang 1997, 6 na taon na ginugol ni Pangulong Fidel Ramos, gumastos siya ng 2 trillion pesos. Sa pamagitan ng May 15 hanggang Hunyo 5, 2003, isang ulat sa buong bansa na isinagawa at pinamahalaan ng Asia Pacific Periscope ang nagsabi ng tanong na ito. Sa aming mga Pangulo, sino sa palagay mo ang gumawa ng higit para sa bansa? Pinakamataas sa result si Ferdinand Marcos na nakakuha ng 41%, sumunod si Ramon Magsaysay na mayroong 15%, Cory Aquino mayroong 6%, Fidel Ramos mayroong 6%, si Erap Estrada ay mayroong 4%, si Arroyo ay nakakuha ng 2%, at si Manuel Quezon ay nakakuha ng 0.3%. Elpidio Quirino ay nakakuha ng 0.3% at 22% ay hindi makapagbigay ng anumang pangalan. Ang margin ng error ay plus divide minus 2.7%. Father Jose Antonio Diaz namatay noong 1974 ng 30% ng commission sa ginto ay naging maalamat na Marcos Gold. Tapos maibigay sa kanyang pamilya sa letter of instruction ni Pangulong Marcos. Kabuuang kayamanan na nagmula rito ay dapat maibigay sa mamamayan ng mga Pilipino. Ito ang Marcos Wealth na pinagpatuloy ng ilang mga politiko at mga kawani ng simbahan ay ang Elgaten. Ang kayamanan ni Marcos na hanggang ngayon ay nasa ilihim na mga account ng pamilya Marcos. Noong April 9, 1973, sinabi ni Pangulong Marcos ang aking mga kayamanan sa lupa ay inilagay sa pag-iingat at para sa pagtatalaga ng Marcos Foundation na nakatuon sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Sa totoo lang, kung sino pa yung taong siniraan noon, ginawa ng masama sa paningin ng ibang tao, sila pa talaga ang tunay na nagmamahal sa bansa at sa mamayan ng Pilipinas. Dito mo malalaman na walang katotohanan ang nakaw na yaman ng pamilya Marcos sa kaban ng gobyerno dahil nagtrabaho ng mabuti si Ferdinand Marcos sa royal family na nagmula sa Pilipinas na Tagayan Taliano na wala sa libro ng history sa Pilipinas. Since elementary hanggang college ay binago ang kasaysayan ng Pilipinas at ginawang tanga ang mga susunod na henerasyon para bulagin sa kasaysayan ng Pilipinas at palabasin na masama ang pamilya Marcos at diktador na hindi naman talaga. Nakakalungkot lang sobra na kahit ako noon kala ko sobrang masama ang pamilya Marcos dahil sa mga napag-aralan at nakasaad sa libro, dahil sa paninira ng mga aktivista at mga terorista na dilawan na sira ang bansang Pilipinas. So hanggang dito lang tayo guys. Kung nagustuhan niyo yung video natin ngayon, please like and comment para mabasa ko at mapasuan ang mga comment niyo. And don't forget to subscribe my channel and click mo na rin yung notification bell button para ma-update ka sa lahat ng mga ipopost nating video. And guys, thanks for watching. God bless.